Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Kuya Chan, isang work immersion student na galing sa Arimbayan School. Narito ako upang magbagi ng isang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ang lahat, may mga katanungan muna ako sa inyo. Meron ka ba kayong pusa? Mataray ba ito o mabait? Magaling! At dahil dyan, ito ay may kaugnayan sa ating kwentong pinamagataang ang kuting na si Piua at ang Bully. Ito ay galing sa Books International ay sinulat ni Jitsu Hikyao at idinulit naman ni Shumyanji at isa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na at simulan natin! Hindi kinatutuwa ni Kiteng Puwa ang paglalakad patungong paaralan sapagkat palagi nag-aabang ang malaking pusa upang agawin ang kanyang baon. Habang nakaupo sa parke, iniisip ni Puwa kung paano niya mapapatigil ang malaking pusa sa pang-aapi sa kanya. Ilang saglit lamang, nakita niya sa kanyang harapan ang pagnakaw ng kalapati sa bola ng Maya. Matapos na sinigawan ng Maya ang kalapati na agad namang bumitaw sa bola at lumipad palayo. Ikinagulat ito ni Puwa. Napaisip siya kung bakit hindi natakot ang Maya sa kalapati. Hindi ka ba natakot sa kalapati? Ang tanong ni Puwa sa Maya. Hindi ako natatakot. Kung natatakot ako, mas papahirapan niya ako sa hinaharap. Kailangan natin sabihin sa mga nananakot kung ano ang hindi natin gusto at maging matapang upang hindi nila tayo apihin ulit. Nang sumunod na araw, nag-aabang na naman ang malaking pusa kay Puwa. Ngunit ngayon ay hindi na siya takot. Tinignan ni Puwa ang malaking pusa at sinabing, hindi ko gusto ang pang-aapi mo sa akin. Kapag patuloy mo itong ginawa, isusuplong kita sa kinaukulan. Pinanood ng mga kaibigan ni Puwa ang mariin nitong pagsasalita sa malaking pusa. Pinasaya nila siya. Ang malaking pusa ay natakot at tumakbo palayo. Hindi na muli pang inapi ng malaking pusa si Puwa. Ngayon, nag-iisip pa siya ng iba pang paraan upang maging matapang. At yan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Katulad sa kwento, nakita natin na hindi maganda ang makikipag-away sa kapwa natin. Lagi natin tatandaan, dapat tayo matutong tumayo para sa sarili natin. Dahil kung ano man ang maging pagsubok sa ating buhay, kaya natin itong harapin na walang pag-aalilangan. Muli, ako si Kuya Chan na nag-iiwan ng kasabihan, anumang pagsubok ang itapon sa atin, lalaban tayo sa hamon ng ating buhay. Huwag kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!